Mga katambay, mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Umpisa na po natin mga kababayan. Ito po mga tambay, pinupuruhan din po nila umano. Ito po, talagang kailangan po pabagsakin din po nila, lalong-lalo po ito. At issue po ito, si Senator Bato de la Rosa at si Senator Go ay pilit din po nila yan gustong padala sa Dahig mga tambay. Ngayon naman po, ang issue naman po nila ay absent daw po pero may sweldo. Ang tanong po natin, bakit po nung panahon ni Dilima, 6 na taon po siya halos nakakulong pero sumusweldo. Pero never po nilang binatikos. Anong klase itong mga tao na ito, mga kabayan? Wala pa naman pong conviction. Hindi po ba? Yun din po sinasabi nila kay Dilima nun eh. Walang conviction. Bakit itong si Senator Bato? Pinupolitika nila at pinupuruhan nila. Hindi po ba mga kabayan? Ibang klase itong mga media na ito. Noong panahon ni Dilima, 6 na taon, kulang 6 na taon, mga kabayan. Natapos ang kanyang termino. Dire-diretso ang sweldo, nasa kulungan. Wala kang narinig sa mga hayop na ito umano. Ganyan po katindi ang media ngayon, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin. Wala pa rin nakakaalam kung nasaan ngayon si Senator Bato de la Rosa. Wala siyang paramdam sa Senado pero sumisweldo pa rin kahit absent. Narito ang aking report. Kung ang ordinaryong manggagawang Pilipino kapag isang buwang umabsent magdedelikado ang trabaho, baka matanggal pa. Kapag senador ka, aba, may kaluwagan pala. Gaya ni Senator Bato de la Rosa na hindi pa pumapasok sa Senado mula nang magbalik sesyon. Sa mga daily wage earners, no work, no pay talaga yung kanilang arrangement. No, so I think pag sa mga mambabatas, iba yung application. No? So sa pagkaalam ko, walang ganun na application kasi in-expect na kung hindi ka papasok, 'di ba kung session, hindi ka nag-attend, nagpapadala ka ng excuse letter, ba may sakit ka. Sa kabila niya, noong nakaraang budget deliberations ng Senado para sa Department of National Defense, wala rin si De La Rosa. Siya dapat ang magdedepensa ng pondong yan. Yung kay Senator Bato lang, nagpaalam po ba siya na absent siya even budget days? He has not gotten in touch with me since the break. Ang ending tuloy, Senator Gatchalian ang pumalit kay De La Rosa. Kahit si Gatchalian daw ay hindi direktang inabisuhan. Nagkausap lamang daw ang staff ni De La Rosa at staff ni Senator Gatchalian na siya muna ang magdedepensa sa budget ng DND. Target ng Senado na maaprubahan sa ikalawang pagbasa ang budget sa December 3. Hindi alam kung pupunta dyan si De La Rosa na mula pa November 11 ay absent sa Senado. Kasunod yan ang bali-balitang meron siyang arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Walang makapagsabi kung nasa ngayon si Senator De La Rosa. Ang huling impormasyon sa kanyang Facebook page ay noong November 13 kung saan bumisita siya sa isang pari sa Cebu. Mga kapatid, may Los Baños po. Nakita niyo po ang media ngayon mga tambay, ibang klase no. Talagang alam naman po natin kung saan nagtatrabaho rin ng media. Hindi naman po sila bias mga kabayan. Hindi po bias ang media sa ating bansa. Yung sinasabi nga po natin. Kasi wala naman pong batas sila eh. Gumawa sila ng batas. Kamukha po na nangyayari po sa ating bansa sa mga ordinaryong Pilipino. No work, no pay. Kasi kung pupuruhan mo si Bato, mga tambay, wala pang 1 taon yan. At si Bato ay pinopolitika kasama si Go. Saan ka ba naman nakakita? Wala kang kaso sa Pilipinas. Bangag. At si Bangag ang Pangulo ayon sa kanyang kapatid. At tinatawag na bongit. Kung ang dating Pangulo walang kaso sa Pilipinas, naipatapo nila sa Dahig, di hamak na po pwede nilang gawin kids Senator Bato na walang due process sa ating bansa. Nakakuha po ba ng due process si dating Pangulong Duterte? Di po ba hindi? Minadali po nila. Pwede rin po nilang gawin niya kay Bato de la Rosa sa grabing pamumulitika nila. Hindi po ba? Pinakakalat na nga nila na meron na pong warrant of arrest yan. At itong mga tao na ito, gumagamit po ito ng warrant of arrest kahit walang Interpol. Ganun po ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Wala pong Interpol. Pulis lang ang nanghuli. Hindi po ba? Hindi po tanga.
mahirap na pong magpakatanga ngayon dahil naging na-trader po nila ang dating Pangulo at gusto nila mapangalawahan na naman na te-traderin nila si Bato. Hindi po ba? At bakit po nila pinupuruhan si Bato doon sa pagkaka-absent? Wala pa naman 1 taon. At pwede naman po umatin ng session yan kung gugustuhin by Zoom. High-tech na po tayo ngayon. Pwede ka na umatin by Zoom. Hindi po ba? Technology. Nilalagay lang ni Bato dahil nga po ang gobyerno ngayon ay tinatawag na bangag at bongit. Mahirap magtiwala sa may karga at may bisyo ng pulburon. Hindi po ba? Mahirap pong pagkatiwalaan yan. Iba pong magdesisyon ang kargado niyan. At napakarami na pong napatunayan ni Senator Bato na mga paglabag ng bendalo ang mga tao na yan umano. Hindi po ba? At alam po ni Senator Bato na pupuruhan po sila niyan, siya niyan, dahil nga po sabwatan kasama ang makakaliwa. At ngayon pati ang media. Ang tanong natin sa media, kung bakbakan po nila si Senator Bato, bakit po nung panahon ni De Lima? Yung po ang ulitin natin. Ibalik po natin ulit. Bakit po nung panahon ni De Lima? Sumusweldo po siya. May bonus pa. Mga kabayan. Dire-diretso po ang sweldo ni Senator De Lima kung hindi po nagkakamali si Kamanong. 6 na taon po ang termino ng isang senador. 6 na taon din po sumweldo ng napakalaki si De Lima. At may budget pa ang kanyang opisina. Pero walang question asked dyan. Hindi po binabatikos ng media yan. 6 na taon nasa kulungan. Kulang 6 na taon nasa kulungan si De Lima kung hindi po nagkakamali ang inyong lingkod. Sumusweldo. May allowance. May extraordinary. Pero hindi po yan binatikos at kinwestiyon na nasa kulungan sumusweldo pa. Hindi po ba? Nasa kulungan, bakit sumusweldo? Si Bato ay wala naman sa kulungan. At yung kay Bato, mga kabayan, kaya po pilit nilang pinalalabas din ngayon yan. Hindi po ba? Isa pong taktika yan. Palalabasin nila si Bato para nahandyan po mga kapulisan na alam naman po natin ang mga men in uniform, umano, lalong-lalo po ang mga general, ay sumusunod po sa Commander-in-Chief na may issue ng pulburon at tinatawag na bongit, mga kababayan. Hindi po ba? Ganyan po katindi sila. Kaya dito po kay Senator Bato, mas mainam na po ang ginagawa nyo, Senator Bato. Ang Pangulo ng Pilipinas ngayon ay napakahirap pagkatiwalaan umano. Wala naman pong nagagawa pang malaking achievement sa bansa. Puro po pamumulitika at pagnanakaw issue sa ating bansa. Hindi po ba? Kung yung sarili nga lang niya, hindi niya maayos. Hindi niya saan ka makakita? Ang magpapahuli sa'yo, bangag, gumagamit ng pulburon. Pahuhuli mo, senador. Pinadakip mo, Pangulo. Tapos ang nagpapahuli, gumagamit ng pulburon. Saan ka nakakita ng bansa? Only in the Philippines. Ang nagahari ay gumagamit ng pulburon. Grabe. At sinusunod po ng mga men in uniform. Itong may issue na mismo kapatid na nagsasabi, gumagamit siya ng pulburon. Matagal na. At hindi nagbago yan. Pero yan ang sinusunod nila. At muli po nila susundan. At muli po nila susundin para po mahuli si Bato. Gamit ang mainstream media umano. Kaya mahiya naman kayo. Kahiya-hiya kayo, mainstream media. Kung siraan nyo si Bato about sa kanyang hindi pagpasok,
Pinoproteksyonan niya lang ang sarili niya dahil bangag ang administrasyon ngayon at grabing mamulitika sa kanila. Walang due process ang nakukuha pagka hindi kanila kaalyado. Hindi po ba? Tinatalinuhan lang ni Bato ang sitwasyon dahil iba ang sitwasyon ng bansa. Hindi na uso ang batas-batas sa atin. Bendalo na umano ang umiiral sa atin. Sila na ang batas. Kung aasahan mo naman ang Korte Suprema, ubod ng bagal umano. Nakita mo nga, yung desisyon lang kay dating Pangulong Duterte, Marso, kailan lang naglabas na kailangan na sumagot ng Malacanang sa ginawa nila sa pag-aresto kay dating Pangulo. Biruin mo, katagal, naipatapong ka na sa kapalang pasasagutin ng ilang buwan. Kaya mainam yung ginagawa ni Senator Bato. Mag-iingat siya. Mahirap magtiwala sa administrasyon na may issue ng pulburon at bangag. Mahirap magtiwala sa adiktus. Hindi po ba? Lalong-lalo sa mga greedy at sakim sa kapangyarihan at sa pera ng taong bayan. Kaya dito po sa mainstream media, mahiya naman kayo. Ang kakapal na mga pagmumukha nyo, mga hindot kayo umano. Kay kakapal na mga pagmumukha ninyo. Si Dilima, kulang 6 na taon, sumusweldo, nakakulong. Never nyong binatikos. No question na sa inyo. Samantalang si Bato, ginigipit, walang kaso sa Pilipinas. Wala man lang hinihiring na kaso. Gusto nyong ipatapon sa The Hague, sa ICC. Kayong mga hindot kayo. Wala na kayong karespeto sa judicial, sa soberenya ng bansa. May sarili tayong soberenya at hindi tayo miyembro ng ICC. Mga hindot kayo. Ginagawa nyo sa Pilipino. Ginagawa nyong hayop ang mga Pilipino kung ipamigay ninyo. Mga sakim kayo sa kapangyarihan. Panahon nyo. Lilipas din yung panahon nyo. Ibang klase ang ginagawa nyo sa Pilipino. Ipinatatapon nyo para mga hayop. Samantalang meron tayong sariling judicial, may soberenya, may Korte Suprema, may Korte. Bakit ayaw nyong litisin sa ating bansa? Bakit? Dahil wala naman kayong matibay na ebidensya. Trabaho ng isang Pangulo na protektahan ang mahigit 100 milyong Pilipino sa bisyo ng pulburon para ang ating bansa ay hindi maging zombie at narco-politics. Hindi po ba? Mga hindot na yan. Lalong-lalo yung mainstream media na yan. Ibang klase kayo. Hindi naman lahat ng mainstream media. Yung mga pag-aari po ng politiko at mga oligarkiya umano. Yan po ang mga nagpapakasalot sa ating bansa. Thank you po sa mga nagusto po na ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Ingat po tayong lahat mga kabayan. Muli po, paalam po muna. Bye-bye.